Stage 4 na yung colon cancer o si BBM. Bakit ba't hindi naman yung tinatago? Everybody knows that. Sino ba nagsabi sa inyo na secret ang kanyang na secret ang kanyang cancer? Sa John Hopkins pumunta siya sa Amerika. Na kunyari, mag-United Nations, tururot. To sa'yo, nagpakimo, to sa nagpa-stem cell. Sa John Hopkins, sabi ng mga nurses doon na Pilipina. Pero ang totoo, stage 4 na nasa, baka nga bukas makalawa, patay na yan si BBM. Kaya ang ma-president na talaga si Inday Sara, para naman hindi tayo ma-shoot to kill. Stage 4 na nasa, bakit hindi pa kayo umaamin? Uy, Alpot, Claire Bigaon, Claire Castro, at ang lahat ng mga sa Malacanang dyan, ilabas ang totoo nga medical records ang gago nyo nga adik nyo nga presidente. Stage 4 na day, ang presidente nyo si Marcos. Baka bukas na matay siya na nasa, or baka nga clone na lang yan namatay na sa tapos yung clone na sa mga bilat sing Iloy. Ang narinig ko nga na-overdose pa yan sa Amerika, diba? Si Chase Dean nga nagtatago na ngayon eh. Breaking news mga kaibigan, ano po itong bagong natuklasan po ni Attorney Rowena Guanzon. Ayon po dito sa balita mga kaibigan na ibinulgar po ni Attorney Guanzon, kaya minamadali Inday impeachment. Yun po yung nakalagay sa caption, no? So may nakasulat kasi dito mga kaibigan sa kanyang Facebook page, nangangamoy Saint Peter, sakit sa bituka, nangisay sa droga. Grabe po mga kaibigan, matindi po itong natuklasan guys ni Attorney Rowena Guanzon. Ano po itong nababalitaan po natin mga kaibigan, na galing din po ito sa isang vlogger po. Hindi lang naman ito isang vlogger, no? Marami pong nagpakalat na po dito bago pa po mag Sunday. Kahapon pa lang po mga kaibigan, meron na pong mga nagpo-post nito. So marami na pong nagpakalat nitong balita na to po, no? Na ayon po sa isang source ay stage 4 na daw yung colon cancer mga kaibigan. Kasi nung mga nakaraang buwan, di ba? Or kailan ba talaga natuklasan yan? Last year ba yan? Na nagkaroon po ng diverticulitis, no? Yung sakit po sa bituka, no? Tapos yun na nga, nagdurugo nga daw ang wetbox. Parang ganun kasi yung balita dyan eh. So siguro mga kaibigan, totoo siguro, pero hindi naman natin na ma-confirm kasi nga wala silang dinidisclose eh. Ayaw kasi nilang maglabas ng medical bulletin itong palasyo. Lalo na ngayon, ano po itong nababalitaan natin mga kaibigan na umabot na po sa stage 4. Ito po, ipakita lang po natin, no, itong binalita po galing po ito sa Facebook page ni Attorney Rowena Guanzon. I-share ko lang po sa inyo para at least meron din po kayong idea. Ito po, basahin po natin. Wait lang po mga kaibigan, i-post lang po natin dito. Ito po, ayan. Ang nakalagay po dito mga kaibigan sa kanyang Facebook page po, kung babasahin po natin, nangangamoy Saint Peter bago ma-impeach si Inday. Tapos so nakalagay ito, kaya pala madaling-madali. Ibig sabihin, madaling-madali sa impeachment. Parang ganun yun eh. So kung babasahin po natin dito, Attorney Rowena Guanzon, nangangamoy Saint Peter bago ma-impeach si Inday. Kasi pag sinabi mong Saint Peter, isa lang ang yung pumapasok sa utak natin, no? Pag sinabi mo kasing Saint Peter mga kaibigan, yun yung funeral homes, di ba? Wala naman tayong ibang pwedeng Saint Peter Church. Pero syempre mga kaibigan, understood na po ito na isa po itong punerarya. So bakit po ang nakalagay dito nangangamoy Saint Peter?
bago ma-impeach si Inday. Siguro, dahil nga guys, may kumakalat ngayon na stage 4 na po ang kanyang cancer. So, umani ng iba't ibang reaction online ang cryptic post ni Attorney Rowena Guanzon matapos niyang maglabas ng pahayag kaugnay sa umano'y posibilidad ng impeachment laban kay VP Sara Duterte na kilala rin sa palayaw na Inday. Although, wala naman talagang minimension na pangalan, no? Wala din pong minention dito na mga tawag dito, mga initial, pero klarong-klaro lang po ang pangalang Vice President Sara Duterte kasi Inday, no? Patungkol po ito sa impeachment ni Inday Sara. Kasi po mga kaibigan, marami din naman talaga nagtataka bakit parang atat na atat po silang ma-impeach si VP Sara at nagmamadali po sila. Di ba? Parang ganun yung tingin ng karamihan dyan eh. Parang gustong-gusto na talaga nila ma-impeach si VP Sara kahit hindi pa kompleto yung mga ebidensya nila, di ba? Kasi nga, ayon po sa mga expert na mga abogado, ang impeachment ni VP Sara ngayon is a fishing expedition. Ibig sabihin, namimingwit pa lang po sila ng mga ebidensya. Hindi pa talaga kompleto yan. Pero, bakit po mga kaibigan, gusto na kaagad nila ma-impeach si VP Sara kahit hindi po sila sumusunod sa due process? Yung tamang proseso po ng pag-impeach ng isang one of the highest position po ng bansa natin. So, sa kanyang social media post, sinabi ni Attorney Guanzon, nangangamoy St. Peter bago ma-impeach si Inday. Sabi niya, kaya pala madaling-madali. So, talagang very cryptic po ito mga kaibigan at very, very controversial po ang kanyang post dito kasi pinagsama niya ang St. Peter tapos yung impeachment ni Inday Sara. Ibig sabihin guys, mukhang meron pong sabihin na lang ting magugurgor, no? Hindi naman po tayo nagwi-wish na may magugurgor, no? Kasi masama po 'yan mga kaibigan. Pero syempre guys, sa post po ni Attorney Rowena Guanzon, talagang pwede mong sabihin na ito po may sense eh. Bakit po may sense? Kasi nga minamadali nilang ma-impeach. Kasi nga yung isa ay mukhang mamamaalam na o kaya magugurgor na. Parang ganun yan eh. Kasi syempre mga kaibigan, whether we like it or not, no? Kahit sabihin nila guys, kahit ayaw nila, pag may nangyari po sa presidente mga kaibigan, ang susunod dyan, vice presidente. Nakasulat po yan sa konstitusyon natin. Ang tawag dyan, succession. Diba? Magkagulo at magkagulo, si Vice President pa rin ang papalit dyan. In case, sabi ko po, in case, no? Kung may mangyari po dyan. Pero hindi naman natin sinasabi na may mangyayari. Sinusundan lang po natin itong mga cryptic posts ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi dito, hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye si Attorney Guanzon kung ano ang tinutukoy sa naturang pahayag. Kaya't nanatiling bukas sa interpretasyon ng publiko ang ibig nitong ipahiwatig. So, talagang mga kaibigan, no, pwede po nating sabihin guys na ito na kaya yung sinasabi nilang karma, no, o kaya ang gaba di magsabay. Kasi marami pong kung babasahin lang po natin yung mga comment mga kaibigan, talagang puro negative no. Wala talagang no. Talagang makikita po natin mga kaibigan na imbis maawa sila, lalo pa silang natuwa. Parang ganun yan hindi naman po natin pwedeng sisihin ng karamihan yung mga nagko-comment po mga kaibigan kasi syempre guys, palpak naman talaga itong administrasyon natin, di ba? Ayaw lang nilang aminin hindi lang po nila matanggap dahil pag tinanggap po nila guys na talagang palpak po itong amo nila, itong sinasanto nilang bangag, feeling nila mga kaibigan talo sila, di ba? Kaya po kahit mali, no, kahit alam naman natin na kahit klarong-klaro po ang kamalian mga kaibigan, nagpapanggap na lang po sila. Or, syempre, nabingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, na kunwari wala silang narinig, wala silang nakita, pero
deep inside, alam nilang mali eh. Kasi hindi mo pwedeng pagtakpan yan eh. Di ba? Hindi mo pwedeng itago. Or hindi mo pwedeng walang baho na pwede mong itago. Talagang umaalingasaw yan. Kasi pag nangangamoy na yan mga kaibigan, aalingasaw na yan, ayun. Talagang sasabog po yan, no, sa mundo ng social media. Alam naman kasi natin pag social media po mga kaibigan, hindi mo na mapipigilan yan eh. So ngayon, basahin lang po natin ito. Ganito ka walang kwenta, si colon stage 4. Kumbaga ang tawag sa kanya ngayon mga kaibigan, colon stage 4. Yan o. Hala, Taisi na daw. Etong mga taga-kabilang parlol, di ako pinapatulog. Antay-antay tayo sa balita ni Cara David. So marami din pong nagpapasalamat kay Cara David mga kaibigan dahil po dito sa mga post na to. Grabe talaga yung mga tao. Kasi po, di ba, alam naman natin guys, ang wish ni Cara David. So, imbis na maawa sila mga kaibigan dito sa binabalita na may stage 4 cancer, lalo pa nagbibigay ng mga negative comment, no? Talagang pinapasalamatan pa nila si Cara David. Ayan. Ito po, babasahin lang po natin dito yung mga comment, no? Katulad yan, no? Ayan, no? For Eloy, for sure, if this is true, this is the most celebrated death literally of all times. Grabe mga kaibigan, no? The most celebrated death literally of all times. Ibig sabihin guys, pag nadedo talaga ito, talagang magse-celebrate po sila mga kaibigan. The most celebrated death. Biruin nyo, no? Grabe mga tao ngayon. Sabi ko nga sa inyo guys, hindi po natin maiiwasan yan. Di ba? Hindi natin sila masisisi. Yan o. Villanueva. Yan. Sarap ng kaping ko. Kung totoo ito, sobra pa ito sa 81st birthday ni Tatay D, ang celebration. Yan o. International celebration yan dahil ang mga OFW in the world, sigurado super bongga mga celebrations na gagawin nila. Biruin nyo guys ha. Hindi pa nga siya na dedo pero magse-celebrate na sila. Ganon katindi. Ayan o. Lahat magbunyi maliban sa kanyang mga alipores. Yan. Iniwan na nga ni wait lang basahin natin yung iba dito. Sabi pa dito, naghihintay na at magpapalitsyon ang karamihan na OFWs. Beauty parlor or funeral parlor. Grabe. Ito yata ang kamatayan na madami ang matutuwa. Grabe. That's all for today. Abangan nyo na lang po ang mga susunod natin ng mga pasabog. Alam ko may part 2 pa ito eh. May part 2 pa po ito mga kaibigan, kaya abangan nyo po. Okay? So sa lahat po na subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na subscribe, please subscribe, comment, like at pakit-notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po. Happy Easter po sa inyong lahat. Bye-bye!